Naging abala rin ang Administrasyong Duterte sa kanyang unang taon sa pagpapabuti ng mga infrastruktura sa bansa para sa mas magandang serbisyo sa mga Pilipino at dagdag na investment sa bansa. Pagsisimula ng Golden Age of Infrastructure, silipin po natin sa ulat ni Ria Fernandez. Golden Age of Infrastructure. Yan ang pangakong kinabukasan ng Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ang DPWH, DBM, DOF, DOTR, NEDA at BCDA tulong-tulong ngayon sa pamamagitan ng Build, Build, Build program para makamit ang hangaring ito. Dito gagastos ng higit 8 trilyong piso ang gobyerno sa mga proyektong pang-infrastruktura. But at the core of our push for new and modern infrastructure facilities is the hope that we can give the Filipino people a better quality of life. We want to encourage economic activity outside Manila, so Filipinos do not have to look far for job and livelihood opportunities. We want safer roads, and we want to give the Filipinos peace of mind even when their loved ones are away. We want to improve our traffic situation so Filipinos can spend less time on the commute and more time with their families. Pagpasok ng Administrasyong Duterte, agad itong kumilos para ipagpatuloy ang mga mahalagang proyektong nabinbin ng mga nagdaang pamahalaan. Kaya sa isang taon pa lamang nito, kabi-kabilang inaugurasyon at groundbreaking na ang nasaksihan, tulad ng NAIA Expressway, Runway Manila, LRT-1 Cavite Extension, LRT-2 East Extension, at pinakahuli ang PNR Manila to Clark Railway. Kaabang-abang naman ang MRT-LRT Common Station, Metro Manila Subway, PNR Manila to Los Baños Railway, at ang kauna-unahang Mindanao Railway. Masusubaybayan ang estado ng bawat proyekto sa Build, Build, Build online portal. Kasi klaro naman yung directive ni President Duterte na i-honor ang mga kontrata, ipagpatuloy ang mga proyekto kung ikabubuti ito ng mga tao. So we are not being vindictive. Pagkatingin namin ay para sa ikabubuti ng marami, we will pursue the contracts and we will continue and complete the projects. Satisfied ba kayo sa infrastructure projects ng Duterte admin? Naman, oo. Bakit po? Dahil pinagagandang kalsada, pinawawidening nila, maganda, maayos ang takbo ng mga sasakyan. Satisfied naman ako kasi malaking tulong din kasi sa mga may mga sasakyan yun eh. So far ako, satisfied naman po ako. First, this will open naman po yung mga opportunities sa mga regions natin, katulad lamang po sa Visayas. Dahil galing naman po ako sa Visayas. Pero para mas maging ganap ang kaunlaran sa bansa, sinisiguro rin ng pamahalaan ang pamumuhunan sa human infrastructure. Mga eskwelahan, mga health facilities, tapos yung water infrastructure is also very important. Tapos lahat to patungo dun sa ating ambisyon, maging matatag, maginhawa at panatag ang buhay natin. Patikim pa lang ito dahil ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, marami pang kaabang-abang na proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng Administrasyong Duterte na tiyak na magpapaginhawa sa buhay ng bawat Pilipino. Para sa Bayan, Ria Fernandez. Samantala, inaasahan namang lalago ng 6.8% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Ayon po sa World Bank, bunso dito ng matatag na exports, mataas na private consumption at patuloy na pagpasok ng remittances sa bansa. Sinabi pa ng World Bank na nakasalalay na rin sa infrastructure spending agenda ng gobyerno kung mahihigitan pa ang kanilang growth forecast na nasa 6.8%. Matatandaan po namang kalulunsad lamang ng pamahalaan ng 8 trilyong pisong
Infrastructure Development Plan ito na may kabuuang 75 mga proyekto at inaasahang makakalikha pa ng 2 milyong trabaho kada taon. Pinagkalooban ng Department of Agriculture ng 25.9 million pesos sa mga magsasaka at mangingisda sa North Cotabato. Binigay po ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang 2 rice combine harvesters at 2 mini 4-wheel drive tractor para sa pagpapalago ng mga sakahan nang sa gayon ay hindi po kapusin ng supply ng agrikultura sa bansa. Kaugnay po nito ay hinimok ng kalihim ang mga magsasaka na tangkilikin ng mga makabagong teknolohiya para sa produksyon ng pagkain. Wala po namang patid ang ayudang natatanggap para sa mga sundalong sumasabak sa labanan laban sa grupong Maute. Kahit ng grupo po ng mga pintor, gumawa po sila ng isang obra maestra na alay para po naman sa mga sundalo. Tingnan nga natin ang report nito na ating kasamang si Kenneth Pasyente. Nagpaabot ng tulong ang ilang non-government organizations sa tropa ng militar na patuloy na nakikipagbakbakan laban sa Maute Group. Sakay ng truck na ito ang sako-sakong mga gamit mula sa Davao City na matatanggap ng mga sundalong lumalaban sa Ground Zero. Naglalaman ang mga pakete ng mga pangunahing pangangailangan ng mga sundalo gaya ng toothbrush, toothpaste, sabon, shampoo, underwear, mga damit at iba pa. We were here last June 17 for the Father's Day. Nung mapaluto kami ng pangasit sa mga sundalo, it was well appreciated. Pero meron pa pala silang pangailangan. So we decided when we go back to Davao, we will organize something like this, support our troops. Na yung parang i-provide namin ang kanilang pangailangan. Though the government, di ba, nagpo-provide din sa kanila. Pero this is just a support of what they needed here. Nalikom ng grupo ang mga kagamitan dahil na rin sa tulong ng mga ordinaryong Pilipino na nag-abot ng tulong pinansyal. Makikita rin sa mga pakete ang ilang maiikling mensahe ng mga nag-donate para sa mga tropa para iparating ang kanilang suporta at dasal para sa mga sundalo. Pasasalamat naman ang naisiparating ng tropa dahil malaking bagay ang mga ganitong tulong na kanilang natatanggap. Unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ating mga kababayan dahil sa suporta na natatanggap ng ating mga sundalo na lumalaban dito sa Marawi City. Sabi ko nga kanina ay ang taong bayan ay ito yung nagpapalakas ng ating mga sundalo, lalong-lalo na dito sa mga challenges na hinaharap namin dito araw-araw. Maliban sa mga goods para sa mga sundalo, nagpaabot din ang ilang mga pintor mula sa Davao ng kanilang obra maestra para sa mga sundalo. Sa paraang ito nila idinaan ang kanilang mensahe para sa mga ito. Gaya na lamang ng puting agila na ito na likha ni Dinky Munda, na siya ring nagpinta ng portrait ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sumisimbolo ang puting agila ng kapayapaan na nais ng makamit ng bawat mamamayan ng Marawi City. Ang ating agilang puti, mataas ang lipad, malaya at matapang, malakas ngunit may malasakit. Dagdag pa ng militar, hindi lamang makakatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga sundalo ang naturang mga gamit, kundi mapapalakas rin nito ang loob ng mga frontline soldiers sa pakikipagbakbakan. Dahil anila, hindi lamang sa bala at mga baril kumukuha ng lakas sa mga sundalo, kundi pati na rin sa dasal at suporta ng taong bayan. Mula rito sa Marawi City, para sa Bayan, Kenneth Pasyente. Kinumpirma naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na minomonitor ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga development sa kaso ng Bulacan Massacre. Sinabi ni de la Rosa na kanyang binibigyan ng update ang Pangulo ukol sa naturang kaso. Hindi kasi anya makatulog ang Pangulong Duterte lalo't nang gigigil ito sa nangyayari kung saan napatay ng mga sospek na nasa impluensya pa man din ng droga ang isang mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Inamin ng PNP Chief na emotionally invested ang Pangulo sa naturang kaso. Kasabay po nito tiniyak ni De La Rosa ang pagtugis sa isang sospek sa pagmassacre sa 5 miyembro ng pamilya. Ipinaliwanag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga posibleng dahilan kung bakit nagnegatibo sa drug test ang isa sa mga suspect sa pagbatay sa isang mag-anak sa Bulacan. Ito ay kahit pauna ng umamin ng construction worker na si Carmelino Ibanez na nakainom po ito at gumamit ng droga bago nangyari ang krimen. Ayon kay De La Rosa, posibleng mahina na quality o kakaunti lamang na shabu ang ginamit ni Ibanez. Maliban dito, sinabi pa ng PNP Chief na mahigit 48 oras na rin ng isa lang sa drug test si Ibanez. Ang urinalysis kasi aniya ay kaya lamang makadetect ng droga sa katawan ng tao sa loob lamang ng 48 oras magmula ng ginamit ito.